Danica's POV. Inahanap kita ng mga anak na ako. Napapanaginipan pa nga kita eh. May pait sa mga labing sabi niya kay Alejandro. I'm sorry kung naging busy ako. Hindi kagad ako nakauwi ng Pilipinas, saka hindi ko rin siguro kaya makita ka na nagle-labor. Napahinga siya ng malalim. Nagpapalakas lang ako. Siguro mga 2 months pa pwede na nating harapin yung pagpa-file ng annulment. Ikaw ang bahala. Tipid na sagot ni Alejandro sa kanya. Gusto nang pumatak ng mga luha niya. Hindi man lamang ba siya nito pipigilan? Hindi man lang ba ito makikiusap na baka pwede naman nilang ayusin ang pagkasama nila? Baka pwede pa ang chance? O kaya sabihin sa kanya ni Alejandro na hintayin muna natin mag 1-year-old ang anak natin, then let's see. Malay mo may chance tayong dalawa. Sayang naman kung basta na lang tayo mag-give up. Hay, ano pa nga bang aasahan ko? Kamusta na nga pala kayo ni Alicia? Naisipan niyang itanong dito. Ang swerte mo na may isang babae nagmamahal sa'yo ng kagaya ni Alicia. Imagine, kaya kanyang ipaglaban at hanggang ngayon, nandyan pa rin siya para sa'yo. Hindi rin naman talaga madali ang sitwasyon niya. Matagal na kaming wala ni Alicia. Naparunok yata siya ng ilang beses. Parang may kung anong dumagundong sa dibdib niya. Ihiwalay na kayo ni Alicia? Muntik pa siyang masamid. Tumango si Alejandro. Break na kayo? Matagal na. Pero mahal mo pa siya. Matiim na tanong niya. Bakit siya nakipaghiwalay? Pwede bang wag na lang natin pag-usapan ng tungkol doon? Pakiusap nito sa kanya. Namula ang mukha niya lalo pat napansin niya. Titig na titig to sa kanya na waring gusto siyang hagkan or naging ilusyon lamang siya. Umiwas siya ng tingin dahil pakiramdam niya natutunaw na siya. Pasensya na. Na-curious lang ako. Sana naman hindi ako ang dahilan ng paghihiwalay ninyo. Paano kung sabihin ko ikaw nga ang dahilan ng breakup namin? Tanong ni Alejandro sa kanya. Kunot noo siyang napatingin dito. Alejandro, pasensya ka na kung nasira akong relasyon ninyo ni Alicia. Mangiyak-iyak na sabi niya kay Alejandro. Alam niya kung gano'n ito kamahal si Alicia at malamang siya ang sinisisi ngayon nito. Siya ang sumira sa relasyon ng dalawa. Kung siguro ngayon lang ito nagpakita sa kanya marahil dinamdam ng labis ang breakup with Alicia. Pero pwede mo naman siyang balikan. Explain mo na tuloy na yung pagka-file natin ng annulment. Malaya na kayo magkasama pagkatapos ito. Patuloy na sabi niya. Hindi umimik si Alejandro. Kung gusto mo, kakausapin ko siya. Ayoko masirang relationship ninyo. Pwede ba, Danica, pakinggan mo muna ako? Waring naiiritang sabi nito sa kanya. Natahimik siya. Actually, ako nag-initiate ng breakup. Panimula nito at mas lalo siyang nagulat. Alam niya kung gaano nito kamahal si Alicia kaya bakit ito makikipaghiwalay dito? Pero bakit? Narealize ko kasi I was being unfair with her. Ang dami kong kasalanan sa kanya and she does not deserve someone like me. Nakatingin siya rito. Binabasa niya ang nararamdaman nito ngunit wala naman siyang mabasang lungkot sa mga mata nito. Mahal na mahal mo siya, kaya pinakawalan mo siya? May pait sa tolong tanong niya rito. I care about her kaya pinakawalan ko siya. Sagot naman ito sa kanya. Tumango lang siya bagamat hindi niya naiintindihan ang ibig nitong sabihin. Narealize ko, ginagamit ko lang pala si Alicia para masaktan ko si River, which is napakalaking kalokohan. Siguro sa sobrang selos ko kay River, inago ko sa kanya yung babaeng alam kong gustong gusto niya. Naguguluhang kumunot ang noo ni Alejandro. Pinipilit ko yung sarili kong mahalin si Alicia dahil alam kong gustong gusto siya ni River. Ayoko siyang bitawan dahil alam kong kapag binitawan ko siya, matutuwa si River. Punong-puno ng galit yung dibdib ko para kay River, only to realize na sarili ko taong sinisira ko sa ginagawa ko. Hindi makapaniwala si Danica sa ipinagtapat ni Alejandro. Ibig sabihin, sa ilang taon yung pagkasama, never mo siyang minahal? Nagkibit balikat to. Siguro kahit papaano, minahal ko na rin siya. Pero may isang bagay kasi nagpa-realize sa akin na hindi pala siya yung babaeng gusto kong makasama habang buhay. Napanunok siya. At ano naman ang bagay na yun? Nandito mga kaibigan ko. Dinigyang sabi ni Manang Terry. Bago pa maituloy ni Alejandro ang sasabihin, nagsipasukan na sina Brittany, Dayan at Baldo. Oy Alejandro, kailan ka pa? Mabutit na isipan mong silipin ang anak mo. Bati ni Dayan dito. Tiningnan niya ng masama ang kaibigan. Dayan! Awat niya rito pero inirapan lang siya nito at saka nagpatuloy sa pagsasalita. Sayang di mo nakita nung nagle-labor si Danica. Kami yung kasama niya. Kawawa nga siya eh. Wala na nga yung mga parents niya, wala ring asawa.
Nahahawak man lang sa kamay niya habang nagle-labor siya. Ganun ba? Hindi ko rin naman kasi kayang makita ang nagle-labor si Danica. Baka mauna pa akong himatayan kaysa sa kanya. Sagot ni Alejandro at saka tinapik sa balikat si Dayan. Maiwan ko na muna kayo. Kakarating ko lang, papahinga muna ako. Sabi nitong tinalikuran na sila at pumasok na sa kwarto. Dito na ulit siya titira? Ano bang akala niya sa bahay niyo? Hotel na uuwi lang siya kung kailan niya gusto? Sita ni Dayan. Uy, kanina ka pa ha? Saway niya rito. Naiinis na kasi ako sa kanya, Danica. Inaabuso ka na niya eh. Pagkatapos lulubog lilitaw siya. Aba, siguro madaliin mo na yung pagpa-file mo ng annulment ninyo. Hindi siya kumibo. Hanggang ngayon, paulit-ulit pa rin sa kanyang isipan yung mga sinabi kanina ni Alejandro. Hiwalay na pala ito kay Alicia at hindi niya alam kung matutuwa ba siya or malulungkot sa balitang iyon. Sa bagay, may magbabago ba sa kanila kung sakali mang hiwalay na nga to kay Alicia? Ganun pa rin naman. It does not mean na kaya ito nakipaghiwalay ay dahil sa kanya. Alejandro's POV. Sa guest room nagstay si Alejandro. Peste, na-miss niya si Danica. Ang dami niyang gustong sabihin dito. Ang dami niyang gustong aminin, ngunit kapag naaalala niya ang narinig niyang sinabi nito kay Rod sa ospital, nagbabago ang isip niya. Nagbabalak na pala ito at si Rod na manirahan sa Canada. Kung hindi pa niya aksidenteng narinig, hindi niya malalaman. Yun ang dahilan kung bakit matagal siyang hindi nagpakita kay Danica. Mas mabuti na yung handa siya sa paghiwalay nila. Ngunit hindi niya papayagang mapalayo sa kanyang anak nila. Kung gustong manirahan ni Rod at Danica sa Canada, silang dalawa lang. Hindi na mga ito maisasamang anak niya. Gagawin niyang lahat para mapigilan ito. Bumangon siya nang marinig ang iyak ng bata. Danica? Di naman nakalock ang kwarto nito kaya't binuksan niya iyon. Inabutan niya si Danica karga ang bata. Masasanay yan na tuwing umiiyak kinakarga mo. Pag nagtagal tayong dalawa rin na mahihirapan. Sabi niyang kinuha dito ang bata at inihiga sa kama. Saka chinek kung basang-basa na ba ang diaper nito. Kumuha siya ng bagong diaper at pinalitan ang suot nito. Minsan, kaya umiiyak ang baby kasi nai-irritate na sa suot niyang diaper. Parang sanay na sanay ka. Part-time job ko to sa US nung estudyante pa ako. Sagot niya. Baka nga, mas magaling pa ako sa'yo mag-alaga ng baby eh. Ngumiti ito. Mabuti. May kapalitan ako magpupuyat sa pag-aalaga sa kanya. Oo naman, anak ko kaya to. Kailan nga pala natin siya pabibinyagan? May naisip ka na bang pangalan niya? Ang suggestion ni Adam, Rodney Adamson, okay bang name yon? Bakit sa kanya mo isusunod ang pangalan ng bata? Anak ko to. Reklamo niya. How about Rodney Andrew? Why not? Excited pang sagot nito. Napangisi siya habang nakatingin kay Danica. Hindi niya alam kung bakit paganda ito ng paganda sa paningin niya. Danica's POV. Rodney Andrew? Tanong na Dayan. Isinunod mo sa pangalan ni Rod? Gulat na sabi nito. Napatingin sa kanya si Alejandro. Rodney ang pangalan ni Rod at hindi mo man lang sinabi sa akin? Inis pang tanong nito. Ha? Bakit parang kasalanan ko na naman? Kayo magkapatid na nakaisip ng Rodney? Tanong ni Danica dito. Hindi mo naman sinabi. Rodney palang pangalan ng lalaking yon. Yamot na sagot nito sa kanya. Andrew na lang ang ipangalan natin sa bata. Pagkasabi nun, mabilis na tong lumabas. Nagkatinginan sila ni Dayan. Ano na namang problema ng lalaking yon? Kagabi, excited pa siyang pangalanan ng Rodney Andrew ang baby. Napapailing ng sabi niya habang sinusundan to ng tingin. Nagsiselo siya talaga kay Rod. Nakangiting bulong sa kanya ni Dayan. Hindi ba sabi mo, break na sila ni Alicia? Baka na-fall in love na siya sa'yo. Imposible ang sinasabi mong yan. Ako ang huling babaeng ma-fall in love si Alejandro. Nakaupo na nga kayo. Ngayon ka pa ba magdududa sa sarili mo? Punong-puno ng excitement na sabi ng kaibigan sa kanya. Walang imposible, lalo pat maganda ka naman. Sa sinabi mong niya naniniwala ako. Maganda talaga ako. Pabirong sabi niya dito. Natawa rin si Dayan sa kanya. Maya-maya back to reality na naman siya. Pero tuloy na iyong pagpa-file ko ng annulment na yan. Mas mainam na yon para pareho na kaming makalaya sa isa't isa. Malay mo naman biglang isang araw, makilala ko yung Prince Charming ko. At least malaya na ako at wala ng hassle, hindi ba? Anong sabi ni Alejandro tungkol sa plano mo? Syempre, excited yun. Sagot niya. Baka nga, atat na yung pumirma ng papeles eh.
Sayang naman kayo. Wala na ba talagang pag-asang maging kayo? Malungkot na tanong nito sa kanya. Walang sayang, dahil sa umpisa pa naman, hindi na naging kami. At yung ilusyon mo maging kami, malabo mangyari yun. Makalipas ang ilang sandali. Katatapos ng maligo ni Danica nang biglang bumukas ang kanyang kwarto. Anong ginagawa mo dito? Nahihiyang tanong niya kay Alejandro. Tiniyak niyang mahigpit ang pagkakapulupot ng tuwalya sa kanyang katawan. Pwede bang lumabas ka muna para makapagbihis ako? Pero parang wala naman itong narinig. Peste. Gumagawa ka ng isang bagay na hindi ka muna kumukonsulta sa akin? Anitong hinawakan na isang braso niya. Tsaka siya tinignan nito ng matiim. Hindi mabubuo ang bata kung wala ako. Kaya bago ka magdesisyon ng tungkol sa kanya, pwede bang mag-consult ka muna sa akin? Ano na naman bang problema mo? Nagtatakang tanong niya rito. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ipina-circumcise mo na palang bata nang ni mo man lang kinonsult sa akin? Singhal nito sa kanya. Wow naman! As if katabi kita nung pinanganak kaong bata. Baka nakakalimutan mo. 3 months old na siya nung nagpakita ka, Alejandro. Inis na sabi niya dito. Anong gusto mong gawin ko? Hintayin pa kita bago magbinata yung bata? What if 20 years old na siya saka ka palang magpapakita? Papiloso po pa niyang sabi rito. Yan ang problema sa'yo, Danica. Lahat dinadaan mo sa kalokohang sagot. Ines na sabi nito sa kanya. Kalokohan? Bakit, Alejandro? Kailan mo ba ako seryoso? Tinignan niya ang mga mata nito na tila nang hahamon. Go ahead, Alejandro. Take me seriously. Nakita niyang ilang beses na paggalaw ng Adam's apple nito. Laking gulat niya nang bigla na lamang siya nitong hagkan sa labi. Hindi niya alam kung anong klase ng pakiramdam ang nanonood sa kanya ng mga sandaling iyon. Para siyang kinuryente na hindi niya maintindihan. Feeling niya first time niya ang ganitong pakiramdam dahil nung huling maghagkan sila ni Alejandro pareho silang lasing. Kaya medyo blurry na sa alaala niya ang nangyari. Pero ngayon bawat himaymay ng katawan niya gising na gising. Hanggang sa kanyang mga buto dumadaloy ang nakakakuryenteng pakiramdam na yon. Hindi na siya tumutol pa nung tanggilan ni Alejandro ang nakapalupot sa kanyang tuwalya. Napasinghap siya nang dampian nito ang kanyang itinatago. Alejandro? Waring daing na tumakas sa kanyang lalamunan. Giniya siya nito sa kama. Ang bilis-bilis ng tibok ng puso niya. Gising na gising ang kamalayan niya pero pakiramdam niya na nanaginip lamang siya. Maya-maya pa'y sinimulan na ni Alejandro ang pagkuha sa kanya. Para siyang tinatangay sa ibang dimensyon sa ginagawa sa kanya ni Alejandro. Hindi niya kayang pangalanan ng pakiramdam na lumulukob sa kanya ng mga sandaling iyon. Napasigaw siya sa idinudulot ng ginagawa nito sa kanya na parang wala nang bukas. Makalipas ang mahabang oras, sabay nilang naabot ang sukdulan. Sa kabilang banda, hindi ako nananaginip lang. Sabi ni Danica sa sarili habang nakatingin sa natutulog na si Alejandro. Nangingilid ang kanyang mga luha habang tinititigan niya to. Bahagapan niyang hinaplos ang mukha nito. Alam niya, pagkatapos na nangyari sa kanila, balik na naman sila sa dati. Ano pa bang inaasahan niya? Of course, yung namagitan sa kanila ay wala namang ibig sabihin kay Alejandro. Pakikipagsalo lang. No more, no less. Masakit pero hindi naman niya po pwedeng ipilit ang sarili niya sa taong ayaw naman sa kanya. Namula ang mukha niya na magmulat ng mga mata at mahuli siyang nakatitig dito. Mabilis siyang umiwas ang tingin. Ngunit naking gulat niya nung kabigin siya nito at yakapin ng mahigpit. May iba na bang ibig sabihin ang gesture nito sa akin? Danica, huwag kang umasa. Alam mo naman ng mga lalaki gagawin ng lahat maka-score lang. Paalala niya sa sarili habang napapanok. Hindi na niya maalala kung nakailang round sila kagabi. Basta ang alam niya, sige lang siya na sige sa bawat ginagawa sa kanya ni Alejandro na para bang wala nang bukas. Tama nga bang binigay ko na naman ang sarili ko sa kanya kahit alam ko na wala naman kaming future? Hindi ba mas lalo ko lang sinasaktan ang sarili ko sa ginagawa kong to? Gusto mo bang manood ng sine? Tanong ni Alejandro sa kanya habang kumakain sila ng lunch. Muntik nang mabulunan si Danica. Manood ng sine? As in magde-date tayong dalawa? Tanong niya dito. Bakit? Alejandro, gusto ko ipaalala sa'yo. Wala kang obligasyon na gawin yan. Yung nangyari sa atin kagabi, isipin mo na lang. Isa lang yun sa mga flings mo at ganyan ba ang tingin mo sa akin? Ani Alejandro. May iba pa ba? Natatawang tanong niya. As if naman. Bahagya siyang napailing. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo, Alejandro.
Pareho naman na tayong mature. Hindi mo naman ako pinilit kaya hindi ka na dapat mag-guilty pa. Nag-enjoy din naman ako sa nangyari sa atin eh. Yan ang hirap sa'yo. Ang hilig mong mag-assume. Ang dami mo na agad sinabi. Hindi mo muna ako pinatapos magsalita. Ines na sabi nito sa kanya. Hindi na tinapos ang pagkain. Mabilis na tong tumayo at iniwan siya. Teka Alejandro, pwede pa rin naman tayong manood ng sine kung manood kang mag-isa mo. Sagot ito sa kanya at saka tuluyan ng umalis. Ano bang ipinuputok ng butsi ng lalaking yon? Bakit parang kasalanan ko na naman?